Magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Welcome muli sa akin channel. So for today's video nga pala mga idol ay babiyahe tayo pa Mindanao, no? Iligan City sa Mindanao. So napaka-exciting tong travel natin, yung biyahe natin ngayon dahil first time to na gagawin, first time to na mangyayari sa amin na magla-land trip tayo mula dito sa Luzon papunta ng Iligan City sa Mindanao. So napakalayo yung biyahe natin ngayon mga idol. At ang oras natin ngayon ay alas 4:20 na ng umaga. Okay, so siguro abutin tayo ng mga siguro mga 2 araw sa biyahe na to. Sa estimate namin, mga mahigit 2 araw yung biyahe namin ngayon. At yun na, kasama natin si Sir Gani. Yan, okay, yung gwapo na yan mga idol. Alright, so ayan, ihatid lang namin tong sasakyan ng bus namin doon sa Iligan. Then pagkatapos niyan ay balik na ulit kami dito sa Maynila. Alright, so ayan, samahan nyo kami sa aming napaka-exciting na biyahe ngayon mga idol, pa Mindanao. Let's go! Okay, so ito na yung pinaka-ruta natin mga idol. Mula Merville, Parañaque to Laguna, then diretso ng Quezon Province. Tuloy-tuloy na yan sa Bicol Region. Then pagdating natin sa Matnog, Sorsogon, sa port area ng Matnog ay ikakarga natin, sasakay tayo ng Roro, no? Roro Vessel, patawid naman ng Alin Port sa Samar, no? Pagdating ng Alin Port ay bababa tayo, ay tatakbo na naman at papuntang Leyte. So dadaanan natin yung San Juanico Bridge, patawid ng Leyte, no? Pagdating natin doon sa Leyte ay tuloy-tuloy yan diretso ng Liloan Port, no? Pagdating ng Liloan Port ay sasakay na naman tayo ng Roro Vessel, patawid naman ng Lipata Port sa may Surigao, no? Pagdating na Surigao, diretso na yan to Butuan to hanggang Iligan City na yan sa Mindanao mga idol. At doon na yung pinaka destination natin kung saan namin dadalhin yung sasakyan na aming dala mga idol. At doon na namin iiwan doon at mag-aeroplano na kami pabalik dito sa Metro Manila na aking kasama, no? So ito ang ruta natin to mga idol ay may kabuuan na base dito sa mapa ay 1,436 kilometers, no? At base dito kay Google Map ay tatakbuhin natin to ng 1 day and 9 hours, no? Pero ito ay sa actual ay baka hindi talaga to tatama tong 1 day and 9 hours kasi maraming nagsasabi na sa mga nakatry na dito na sanay na magbiyahe dito papuntang Mindanao sa area na to ay umabot ng 2 araw mahigit. Depende na to sa ganda nung takbo natin sa ating biyahe mga idol. Sana dasalan tayo na sana maganda yung ating biyahe at tuloy-tuloy sana maganda hanggang tayo makarating doon sa pinaka destination natin sa Iligan City sa Mindanao. So ayan mga idol, bypass road ng Sariaya, Tulusina. So ito na po yung bypass road ng Sariaya, Tulusina na to. Ganda ng araw. So ayan mga idol, nandito na kami sa Sariaya, Quezon. Palusina pa lang. Ang oras ay 6:55 AM na ng umaga. Welcome to Lucena. So bagong Lucena na siya ngayon, no? So ayan po mga idol, nandito na tayo sa Lucena City, Quezon. Ang oras ay 7:03 ng umaga. Ayan. Zigzag road. Old zigzag road. Dito na kami sa Bituka Manok sa Quezon. Alright, so yung mga idol, ang oras natin ay 7:46 na ng umaga. So nandito pa lang kami sa may zigzag road, or kung tawagin ay napaka-pamilyar sa Bituka Manok dito sa probinsya ng Quezon. So yan. Quezon National Forest Park yan. Ayan, makikita nyo mga idol sa taas yung mga sasakyan na nauna sa atin. So
yung napakasikat na bituka manok. Ayan, 1969, panahon ni Marcos, no? Siya na doon sa baba, yan, no? Pero yung mga bus hindi na pinapadaan dito, di ba? Bawal na sila dito. Kotse na. Dami mga motor riders, ayan, mga vloggers. So ayan mga idol, kalalagpas lang namin sa Bituka Manok at ito nandito na kami sa pinakatuktok, papalusong na tayo. Buhay na buhay pa rin yung driver natin. Idilat mo lang ang mata mo. Ayan, at pinapatawa natin para mas lalong mabuhay, no? Kasi napakalayo pa ng travel natin mga idol. Alright, so see you mamaya. Ayun o, pulse. Maliit na pulse. Ito mga idol, tigil muna kami dito sa may Atimunan. Kakain muna kami na aming almusal dahil gutom na kami, hindi kami nakapagkape kanina sa sobrang aga na aming alis. Yun, nangangayayat na yung driver natin na isa. kasama natin. So, ayan. Muna idililig sa baka. Kain lang muna kami. Hindi pa. Ayan. So yan, katatapos lang namin kumain ng aming almusal. Ang tagal namin naghintay. Ang tagal namin naghintay ng order namin. Ito yung kinain namin ay chicken inasal tsaka sisig. Ayan. Okay, so yan, handa na kami patuloy sa ating travel pa Mindanao. Okay, dagat Atimunan, Quezon. Tigil muna kami sandali dito. Sipokot na to, pre, no? Dito sa parte ng Sipokot, no? Sa Bicol na to, Camarines Sur mga idol. At kakain lang kami na aming pananghalian ng aking kabady. Alright, so tara, baba na tayo mga idol. Let's go. So, ayan, tapos na kami kumain ng aming pananghalian mga idol. Ang bilis lang, no? So, ito yung pananghalian namin, nilagang pork. Sarap kasi may sabaw. Kanina kumain kami doon, may sabaw pero konti lang, so masyadong matipid sila sa sabaw. Ngayon abunda kayo sa sabaw kasi nilaga, no? Sarap. Ito kondisyon na naman yung kasama natin driver. Siya daw muna, doon ko na siya palitan sa ano. Actually mga ilang kilometro na lang sir? Paano? 270. Pa Matnog. 270. So mula dito, Sipokot na to, no? Pinagkakain na namin ng pananghalian ay 270 kilometers na lang base dito kay Google. At marating na namin yung pier ng Matnog, Sorsogon. Alright, so ayan, samahan pa rin nyo kami mga idol hanggang matapos ng video na to. Huwag kayong kumawala. Anong tawag dyan? Diyan lang kayo mga idol at samahan nyo kami sa aming napakalayong biyahe na to mula Merville, Parañaque to
Iligan City sa Mindanao. Ayan, napakalakas ng ulan mga idol. Dito to nandito kami sa Naga City sa Bicol pa rin. Grabe, nabot kami dito na napakalakas yung buhos ng ulan. 195 kilometers pa bago marating namin yung Matnog, Sorsogon, kung saan tayo sasakay ng Roro Bisil, patawid na ng Samar. So ito mga idol, itong tinatahak namin na daan na ito ay GMA Highway ito, no? So napakagandang daan, medyo para sa tingin namin may kalayuan to doon sa papuntang proper Naga, pero ang kagandahan dito dahil napakalinis, walang ka-traffic dito at parang hindi na namin daanan yung proper Naga City mismo. So sa mga hindi pa nakakaalam dito sa daan na to, GMA Highway, no? So type lang niyo sa Google or sa Waze ninyo, at kung may GMA Highway, napakagandang daan to, no? So iwas siya traffic doon sa proper Naga City. Sa proper Naga City, dito to siya sa gilid-gilid ng mga bundok dumaan from Libmanan, tama ba? Libmanan, tama, Libmanan. So kumanan kami at dito nga sa GMA Highway kaliwa. So ito na yung mga idol, yung pinakadulo ng GMA Highway na pinasukan namin mula Libmanan ay ito yung labas sa Barangay Tupas, no? Barangay Tupas. Dito sa may mismong Nabwa Balatan Road, no? Malapit sa Santo Domingo, Nabwa Balatan Public Market. Yun yung pinakalabas niya. Sa mga hindi pa nakasubok, maiwasan ninyo kung hindi naman kailangan na dumaan kayo sa proper ng Naga City para maiwasan nyo yung traffic doon. Napakagandang daan yun. First time nga namin dito, pero nasabi namin na isa sa napakagandang daan. Maiwasan, medyo may kalayuan lang dahil parang umikot, pero at least mabilis yung maganda yung travel niyo dahil walang ka-traffic. Maganda pa yung daan, makinis pa. Mayroon lang konti na medyo masikip at medyo hindi ganun kagandahan, pero halos 95% maganda yung daan. Alright, so ayan, sana nakakatulong tong video natin via biyaheng Mindanao, sorry. Biyaheng Mindanao, yes sir. Buhay pa ka? Buhay ka pa sir? Okay, so ayan na mga idol, nandito na kami. Nandito na tayo sa mismong pier ng Matnog, no? Matnog, Sorsogon, dito sa Bicol. At ito yung kasama natin. So palitan nga kami ng pagmamaniho. Ako bali doon pagdating kanina sa Naga, nagpalit kami, so ako naman nagmaniho. At yun, bumaba yung kasama natin at nasikaso yung ticket para makasakay doon sa barko, no, sa Roro Bisil, at patawid naman tayo ng Alin sa May Samar, no, sa Port Alin sa May Samar. So yan ang kaganapan ngayon mga idol. So ang oras ay alas 9:01 na ng gabi mga idol. So 9:01 PM na. Umalis tayo kanina sa Merville, Parañaque ng alas 4 ng umaga, at ito nga dumating tayo ng alas 9, no, 9:01 ng gabi. So 17 hours, no, 17 hours bago kami. Grabe yung lubak-lubak kasi yung daan, traffic. So hindi namin talaga matudo kasi siyempre iningatan din natin yung sasakyan. Hindi naman basta-basta na lalo na hindi namin gaano pang kabisado yung daan mga idol. So yan. So ito na yung ating kasama. Okay na, nakakuha na ng ticket. So isasakay na nila. Sasakay na tayo.
Hindi. Ano pa? Magbabayad lang. Magbabayad lang. So, magbabayad lang tapos para Sasakay alam na natin yung tayo. proseso. Okay. So, ayan, isa lang yung license mo lang. Okay. So, ayan na mga idol, tuloy na kami doon sa pinakapaloob nitong fair na to dito sa Matnog Port. Alright, so good morning na sa inyo lahat mga idol. Ang oras natin ay alas 12:14 na ng umaga, no? Inumaga na kami. So ganito ang nangyari mga idol. Pagdating namin kanina na doon mga alas 9 doon sa Matnog Port, no? Port area ay so inasikaso namin yung kung yung process ng papers para makasakay doon sa kanilang Roro Diesel. Subalit sa dami ng pila, ang dami na naghihintay na sasakyan para makasakay. Iba-ibang klaseng sasakyan, mga truck, may mga bus, at iba, basta marami, may mga motorsiklo. So ang dami, at nasa 800 plus na din may panibagong anong tawag nito, grupo na naman ng bilang ng mga sasakyan, at doon kami na nasama. So ang sabi sa amin ay sabi doon sa kasama ko ay pang 600 na mahigit. So maaring kinabukasan na kami makasakay, at yun ay hindi pa sigurado kung anong oras kinabukasan kami makasakay. So minabuti natin na titawagan yung aming boss, at pinaalam namin yung sitwasyon, at mabuti na lang si boss, yung big boss namin, ay may kakilala siya dito naman sa kabilang port dito. So nandito kami ngayon sa Castillas Seaport naman. Ito ay sa kabila. So mula doon sa pinanggalingan namin sa may Matnog port area ay nag-travel pa kami ng 1 hour and halos 1 hour and 30 minutes dito papunta dito sa Castillas Seaport na to. Pero kung tutusin, sa kabilang ano lang to siya ng kabilang side, kaso lang umikot kami parang doon sa kabilang pabundok pa, parang ganun, malayo nang inikutan namin, kaya umabot ng 1 oras at 30 minutes. So ayan, nandito na kami ngayon mga idol. So yun, yung kasama natin bali dinala yung papel na naman doon sa yung mga papilis natin para ipa-register doon sa, at ito ay sigurado kami na may sakay na to, makasakay dito, no? May sakay itong dala namin na sasakyan na ito, at makatawid na kami. So pero ang kaibahan nito mga idol ito yung kwento natin, no? So wag kayong mainip. So ang kaibahan nito mga idol, kung doon natuloy tayo doon sa Matnog Port, so ang pagsakay natin doon sa Roro nila ay dadaong tayo doon sa may Alin, no? Alin Port sa may Samar. At yun sana ang mangyayari doon. So balit ay hindi na nga kami tumuloy, at pinalipat kami ni boss dito, yung boss namin dito sa Castillas Seaport, para makasakay kami ngayong gabi. So alauna yung schedule namin. At ang mangyayari, yung barko namin sasakyan dito, yung Roro Diesel dito, ay ito ay diretso na ng Lipata Port doon sa Surigao na, sa Mindanao na. So hindi na siya dadaan, hindi na kami dadaan ng Samar at Leyte. Yun, ito yung kagandahan mga idol. So isang diretsahan na to yung Roro namin sasakyan ngayon mga idol. So ayan, andito na yung kasama natin. Okay, so ayan mga idol, pasensya na, no, naputol tayo. So ito nga, pinaprocess na yung papers namin para makasakay na, may sakay na rin tong sasakyan na aming dala, pati kami doon sa barko na padiretso na ng Lipata na Surigao, no? Ngayong alauna nitong madaling araw na ni Martes na ngayon, December 23 na, no? December 23, 2025 na. Good morning sa inyo lahat mga idol. So ito, inumaga na kami dito sa
Castilla Sport, no, dito pa rin sa Sorsogon sa May Bicol. Dahil hindi nga kami nakasampa sa barko kagabi, kaninang madaling araw, dahil nagbaba pa sila tapos naglinis pa. So ngayon lang umaga, no, mag-alas 6 sila nagumpisa na mag-loading, no. Pinauna yung mga malalaking truck. So ayan, pakita ko sa inyo sa background natin. Yan, yung mga truck na yan, yung malalaking truck na yan. Yan, yung mga umatras na malalaking truck na yan, sunod-sunod na yan sila. Ayan, ipapasok na yan, ikakarga na yan dyan sa barko, no, na papunta na ng Lipata Port sa may Surigao, sa Mindanao na, no. Hindi na kami dadaan ng Alin Port sa Samar at Leyte. So itong barko na to, itong diesel na to, Roro diesel na to, ay mula dito sa Castilla Sport, no, sa may Sorsogon, ay direkta na ng Lipata Port sa Surigao. So yan, inumaga na tayo dito mga idol. At hindi namin alam kung anong oras to matapos mag-loading, pati itong sasakyan naming dala, at bago kami makasampa doon sa barko. So yan, inuuna nila yung mga malalaking truck, at dito daw kami sa pinakahuli sa bungad na kami mamaya, para mauna kaming bumaba pagdating na doon sa Lipata Port sa Surigao. Hello mga idol, magandang tanghali sa inyong lahat. At ito, pasensya na, kagigising lang namin dahil sa puyat nga. At hindi kami nakatulog kagabi, talagang buong gabi na hindi kami nakatulog. Gawa nga nung pagproseso dito sa sinakyan namin, at may saka itong dala din namin na sasakyan. So yun nga, puyat. So hindi ako nakapag-update sa inyo kanina. So ito na, nandito na, nagta-travel na tong sinasakyan natin na barko, itong Roro diesel na umalis kami kanina doon pala umalis tayo kanina doon sa Castilla Port ng alas 8, humigit ko mo lang alas 8 na ng umaga. Tapos siguro makarating kami bukas din doon sa Lipata Port, Surigao, no, Mindanao na, ng mga alas 6 din ng umaga. Parang 22 hours lang daw, sabi nitong mga crew, tinanong namin ang biyahe. So bukas ng umaga ay nandun na tayo sa Surigao, sa Mindanao na. Okay, so ayan, malaki pasalamat namin, at hindi na kami na stranded pa ng matagal nandun sa Sorsogon, no, sa Bicol. Okay, so ayan lang sa ngayon mga idol. At siguro mamaya ay update ko kayo sa ating biyahe nito na Mindanao. So yung land trip namin nabawasan, no, dahil hindi na kami dumaan pa ng Samar at Leyte. Direkta na to ng Surigao. So from Surigao, takbo na diretso ng Iligan, no. Dadaan tayo ng Butuan, Cagayan, then Llano del Norte, doon yung Iligan City mga idol.
Good morning, good morning. Okay, so magandang umaga sa inyong lahat mga idol. Good morning po sa inyong lahat. Ang oras natin ngayon ay eksakto na alas 8:25 na ng umaga. Ayan, so update po tayo dito sa aming biyaheng Mindanao, no? So sa wakas ay nandito na kami, padaong na kami dito sa port ng Lipata, Surigao. Subalit hindi kami makadaong kasalukuyan, no? Pansamantalang nakaangkurahe ito ngayong barko na aming sinasakyan. Dahil hindi pa makadaong gawa ng puno yung kanilang pantalan. Tingnan nyo, nakikita natin na walang mopistuhan, no? Puno yung kanilang pantalan. So iintayin pa na may aalis dyan ng barko bago kami makadaong. At magantay pa na mga siguro oras. Hindi namin alam kung mga ilang oras bago kami makadaong nito, no? So medyo delayed na naman yung biyahe namin mga idol. Pero okay lang. At yun nga, medyo nakapahinga na kami ng maganda kagabi dahil nung nakaraang gabi ay talagang straight na hindi kami nakatulog na aking kasamahan. Napupuya tayo dahil nga sa kakaproseso kung paano kami makasakay ng barko. So sa wakas, mabuti na lang may kakilala yung boss namin at hindi naman kami pinapabayaan, minomonitor niya yung lakad namin. So yan, pinalipat nga kami mula doon sa Matnog Port to Castillas Port dahil doon yung kakilala nung boss namin. So sa wakas nakasakay nga kami, nakaalis tayo kahapon ng alas 8 ng umaga, no. So ngayon ay nandito na tayo sa Mindanao, no, sa port ng Lipata. Subalit nga nagka-problema naman dahil hindi naman problema, no, normal naman to sa talagang sa pier na magkaganito. So yan, nakaangkorahe man na dito yung barko namin sinasakyan at maya maya siguro baka umalis yung isang barko doon at makadaong na mismo itong barko na atin sinasakyan. Okay, so ayan mga idol, at update ko pa kayo mamaya pagka nandun na tayo na nakalanding na itong mismong barko at makababa na tayo. So kasi base dito sa kwento ng aming mga kasama dito sa barko na mga sanay sa biyahe dito sa Mindanao ay mula yata sa Lipata Port ay babiyahe pa tayo pailigan ng mga humigit kumulang mga 6 na oras. So mapalaban na naman kami, pero okay lang dahil kondisyon na kami pareho ng aking kasama, nakatulog, nakapagpahinga na tayo ng maayos kagabi. Ayan, so sa ngayon ay lang muna at maya maya pagka nakababa na tayo, update ko kayo muli. Okay? Okay, so ayan mga idol, naawa sa atin yung Panginoon at hindi niya pinatanggal. Mga isang oras lang mahigit ay umalis na rin yung isang barko. So ito, padaong na itong barko na sinasakyan namin. Ayan. So ayan na. Mga 10 meters na lang, o wala ng 10 meters ay dadaong na mismo itong barko na amin sinasakyan. So lalabas tayo mga idol para